Minsan po nagagalit tayo kapag meron tayong, tinatawagan. Tapos hindi sumasagot sa telepono yung mga kinakausap po natin lalo na kung napakaimportante. Minsan nakaka-frustrate po yang ganyan. Buti na lang kapag tayo po ay tumawag sa Panginoon, hindi niya po tayo binabalewala. Ito po yung pangako niya na mababasa po natin sa Isaiah 58:9. Ito po ang sabi, "Kung magkagayoy tatawag ka at sasagot ang Panginoon, ikaw ay dadaing at kanyang sasabihin, narito ako." Ipinapangako ng ating Panginoong Diyos ang tiyak na sagot. Ito po ay personal na presensya at mahabaging pakikipagliig ng ating Panginoon na taimtim siya na lumalapit kapag tayo po ay tumawag sa Kanya. Sa Isaiah 58 po ay ito po ay nagsasalita sa mga taong relihiyoso, no? Sa anyo, ngunit hirap, no, sa karanasan. Ang sinasabi po dito, sila po ay nag-aayuno, nananalangin at sumasamba, ngunit yung pakiramdam po nila ay hindi sila pinapakinggan ng Panginoon, no? Ipinapakita po ng Panginoon ang tunay na kabanalan ay humahantong sa tunay na ugnayan. Kaya nga ito ang sabi ng Panginoon, no? Ang pangako niya, kung magkagayon, tatawag ka, at kaniyang sasabihin, narito ako. Hindi po ito tinig ng isang malayong Diyos, kundi isang Ama na malapit sa atin. Sa Testimonies Volume 5, page 200, ito po ang sabi, "The Lord is always ready to hear the prayer of the sincere heart." No? Lagi daw pong handa na makinig ang ating Panginoon sa panalangin ng tapat na puso. Kaya nga ito ay isang paanyaya na atin pong patuloy na panghawakan. Huwag natin pong hintayin, naging maayos po ang lahat bago tayo po ay manalangin. Tumawag tayo sa ating Panginoong Diyos kung saan man tayo ngayon, na ano man ang nangyayari sa atin ngayon. Hindi po natin kailangan na hintayin na maging maganda muna ang lahat at bago tayo magsabi sa ating Panginoon kung ano ang nararanasan po natin, ating pong ibukas, no, ating pong puso sa ating Panginoon dahil alam po natin na siya po ay makikinig sa atin. Kaya nga, ito yung unang puntos na binabanggit po sa atin, call upon the Lord with confidence, no? Na may titiwala, na may lakas ng loob, dahil ang kanyang pangako ay nandyan. Okay? Ang pangalawang puntos po, letter A, sa ating pong acronym na call, answer comes from a faithful God. No? Ang sagot po ay nagmumula sa tapat na Diyos. No? Kaya nga sabi po dun sa text, and the Lord shall answer, at sasagot ang ating Panginoon. Hindi katahimikan ang ipinapangako ng Diyos, kundi tugon. Ang sagot po niya maaring patnubay, no? Maaring kapayapaan, maaring lakas, o maaring pagtutuwid, no, sa ating pong mga hindi magandang mga desisyon. Ang pagkaantala ng sagot ng Diyos ay hindi ibig sabihin tinatanggihan po tayo, no, ng ating Panginoon at hindi dinidinig ang ating pong mga panalangin. Ang ibig sabihin noon, maaring wait, no, maaring maghintay po dapat tayo. Ang sabi po sa 1 John 5:14 and 15, if we ask anything according to His will, He heareth us. No? Kapag tayo daw po ay humingi ng anuman ayon sa kanyang kalooban, kanya pong dinirinig. No? Kaya nga, alamin po natin kung ano yung nais ng ating Panginoon sa bawat isa. Alam niyo po, sa isang magulang, kapag ito po ay makakabuti sa kanyang anak, hindi po niya tinatanggihan ito. Ginagawa at ay binibigay ito ng magulang. Pero kapag alam niya na ito ay hindi makakatulong, makakasira, minsan ay hindi no ang answer. Wag, hindi yan maganda sa iyo, makakasira yan sa iyo, no? Kaya atin pong titingnan rin yung hinihiling po ba natin ay iniisip natin makakatulong sa atin or makakasira sa atin. Kung hihiling po tayo, kailangan ayon
sa banal na salita ng ating Panginoon. We can hear, we can see, and we can know that, malalaman po natin yung nais ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Sabi po sa Psalm 34:4, I sought the Lord and He heard me. Ang ganda po, no? Ako'y humanap sa Panginoon at Kanyang dininig ako. Ang ganda po. Kapag tayo ay tumawag sa ating Panginoon, nandyan, no? Hindi po niya pinopause o kaya hindi niya sinasilent, no? Yung ating pong tawag, minsan ganyan na nangyari, no? Kapag tayo po ay tinatawagan. At kung ayaw po nating sagutin, talagang pinapabayaan lang po natin. Alam niyo, meron dun sa cellphone, pagka clinic nyo po yung sa volume at click nyo yung pababa, ito po ay nawawala yung ringing sa phone nyo, pero tuloy-tuloy pa rin na nagri-ring, no? Na parang hindi lang nasasagot dahil baka hindi na naririnig or something like that. Pero sa ating Panginoon, wala pong ganyan. Kapag tayo po ay tumawag sa ating Panginoon, dinidinig po niya ang ating pong mga kahilingan at pananalangin. Sabi po sa Ministry of Healing, page 230, God answers prayer. Not always according to our wishes, but according to our best good. Yan. Sinasagot po daw ng Diyos ang ating pong mga pananalangin. Hindi lagi ayon sa nais natin, kundi ayon sa ikabubuti natin. Yan ang napakaganda. Dahil ang ating Panginoon, hindi niya po iisipin o hindi niya gagawin o hindi niya imimithi sa atin yung makakapangit, makakadisgrasya. Gusto ng ating Panginoon yung mga ikabubuti po natin. Kaya kung ano man ang sagot ng ating Panginoon sa ating pong mga pananalangin, maaring hindi nangyari yung gusto po natin, pero nakakasiguro po tayo na mas makabubuti sa atin yung ating pong matatanggap. Dahil ang ating Panginoon, yan ang gusto niya para sa bawat isa. Kaya nga, pagtiwala po tayo sa karunungan ng Diyos, no? Sa paraan ng kanyang pagsagot, no? Yung kanyang tugon ay lagi pong may pag-ibig at layunin. Hindi po niya sasabihin sa atin o gagawin sa atin yung talagang ipagsisisi po natin. Sa isang magulang po, no? Halimbawa ngayon, katulad ngayon, marami ang mga bata na talagang na nakasentro lang sa cellphone. Alam niyo po ba sa psychology, wag daw po natin na bilhan ang anak po natin ng cellphone o paggamitin ng iPad hanggang 7 years old o sabi nga pa iba hanggang 10 years old. No? Bakit daw po? Dahil sa ito ay nakakasira sa creativity ng ating pong mga anak. Akala po natin pag nanonood lang sila, minsan kasi gusto lang nating panoorin para hindi tayo maabala, no? Lalo pag meron tayong gagawin, meron mga house chores, no? Hinahayaan lang natin yung ating pong mga anak na manood ng TV o kaya mag-cellphone. Pero alam niyo po, nakakasira daw po ito ng isip ng mga bata. Kaya may mga ADHD ng mga bata, no? Hindi po na enhance yung kanila pong creativity. Yan. So, kung alam natin ng mga magulang na makakasira doon sa ating pong mga anak, yung mga cellphones at saka mga gadgets, habang sila po ay bata pa, ibibigay po ba natin? Siyempre hindi. Dahil alam natin na ito ay makakasira. Kaya anong gagawin natin? Oo, sasamahan natin sila makipaglaro, no? Makikipaglaro tayo sa kanila sa park. O kaya sasamahan natin sila mag-hiking. O sasamahan, sabay-sabay tayo na isang pamilya na magja-jogging, magwo-walking, mag-exercise. Dahil ito yung makakatulong sa inyong mga anak. Now, ganun din sa ating Panginoon. Hindi tayo hahayaan ng ating Panginoon na humiling o maibigay sa atin yung mga bagay-bagay na makakasira sa atin. Ang nais kasi ng ating Panginoon ay makakabuti. Kaya nga ang kanyang tugon, no, lagi pong may pag-ibig ito at may mabuting layunin para sa bawat isa sa atin.
Okay? At ang pangatlong puntos po, letter L, listening God who hears our cry. No? Ang ating Panginoon, nakikinig sa ating pong mga daing. Thou shalt cry. No? Tayo po ay umiiyak. No? Sino bang tatay o nanay kapag narinig yung kanyang anak na umiiyak, papabayaan lang, no? Na umiyak, no? Lagi tayo po, minsan tumatakbo pa nga tayo. Baka kung anong nangyaring masama doon sa ating pong mga anak. Ganun din ang ating Panginoon. Hindi lang po siya magbibigay sa atin kapag tayo po ay nananalangin, no? Dinirinig po ng ating Panginoong Diyos yung ating pong mga daing, kahit yung mga hibi natin, yung maiyak po natin. Ang daing po ay tanda na tayo po ay nasasaktan, o may mga pananagutan na kailangang harapin. Minsan ay nakikita po natin yung sarili po natin na parang naghihirap na at nasasaktan. No? Kaya nga, tayo po'y tumatawag sa ating Panginoon na minsan umiiyak po tayo at humihibi. Ang pinapahalagahan ng ating Panginoon ay yung truthfulness, no, ng ating pong puso, yung katotohanan na galing po sa ating pong mga pananalita at nakikita rin naman sa ating pong mga puso. Kaya nga ang ating Panginoon, kapag tayo po ay tumawag, umiyak, nararamdaman din po niya ito. No? At nais po niya na maibsan yung ating pong sakit at hirap na nararanasan. Sabi po sa Psalm 34:17, "The righteous cry and the Lord heareth." Ang matuwid daw po ay dumadaing at dinidinig ng ating Panginoon. Hindi po katulad ng, halimbawa, minsan niloloko pa nga tayo ng ating po mga kaibigan. No, nahihirapan na tayo pag tumawag, parang iniisip niya nagbibiro pa lang rin tayo at pinagtatawanan pa tayo. Although hindi naman tayo pinagtatawanan na as in para lang pagtawanan. Kundi nasanay po sila na tayo po ay mapagbiro at minsan kasi kapag alam nilang kinakaya po natin yung problema, sila lang, ay, hindi, kaya mo yan. Binabaliwala lang po tayo. Pero sa ating Panginoon po, hindi. Kapag tayo po ay dumaing sa ating Panginoon, kapag tayo po ay tumawag at umiyak sa ating Panginoon, dinidinig ito ng ating Panginoon. Hindi tayo basta-basta pinapabayaan. Okay? So, ang sabi pa sa Exodus 3:7, "I have surely seen the affliction and I have heard their cry." No? Ito po yung nung time na ang mga Israelita ay nandun pa sa Egypt, no? After 400 years na sila po ay nanahan doon nung nagkaroon ng famine doon, at si Joseph, no, nandun at naging kanang kamay ni Pharaoh si Joseph. So ang ginawa niya, dahil sa magkakaroon ng famine o merong famine, ay pinapunta niya yung kanyang mga kapatid, pati yung kanyang tatay, doon sa Egypt. At doon sila inanirahan sa Goshen. Ang problema, namatay na si Joseph, napalitan na yung Pharaoh, at yung pumalit, o hindi naman siguro agad-agad, kundi yung pumalit kay Pharaoh ay since 400 years na, no? Napakatagal nun. Kung in every 100 years ay may isang Pharaoh. So bali 4 na Pharaoh na yung pumalit. No? So hindi na niya kilala, hindi na niya naalala si Joseph, at hindi na niya alam kung ano ang nagawa ni Joseph. No? So may pumalit na Pharaoh na hindi nakakilala doon sa mga Israelites. Ang nakita lang niya, ang dami itong mga Israelites, no? So sila ay ginawang servant, no? Pinahirapan sila, pinatulong, at may pagkakataon pa na pinatay, no? Yung pinatay yung mga bata, no? At si Moses, isa sa mga naligtas, no? Now, hirap na tong mga Israelita. At nais nila na umalis na doon sa Egypt, no? Kaya nga itong Exodus 3:7, aking nakita ang kapighatian at aking narinig ang kanilang daing, no? Itong mga Israelites na nandoon sa Egypt, sila po ay tumawag sa ating Panginoon. Sila po ay umiyak sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay nagdala ng tagapagligtas sa kanila. Yun na nga si Moses. At nakaalis sila doon sa Egypt. Ang ating Panginoon, nakikita rin po niya yung ating pong paghihirap, no?
Dumaing lang po tayo sa ating Panginoon at Kanya pong diringgin ang ating pong mga daing. Sabi po sa Steps to Christ, page 97, no earnest prayer is lost. No sincere cry goes unheard. Walang mataimtim na panalangin ang nawawala. Walang tapat na daing ang hindi dinirinig. Kaya kapag tayo tumawag sa ating Panginoon, ang ating Panginoon ay talagang dumidinig sa atin. Kapag kulang na yung salita, minsan hindi po natin ma-express yung ating pong mga sarili. No? Napapaiyak na lang tayo. Pero alam niyo po, naintindihan ng ating Panginoon yung iyak, yung ating pong pagdaing sa ating Panginoon, yung hibi po natin, yung paghagulhul natin, naintindihan po ito ng ating Panginoon na uunawaan po niya, no, yung wika ng ating puso. Kaya kailangan po ating pong ibuhos sa ating Panginoon ang ating pong mga hinaing. At tayo po ay umasa sa ating Panginoon dahil tiwala, no? Magtiwala tayo sa Kanya dahil tapat po siya sa Kanyang pangako na hindi po niya tayo iiwanan bagkus tayo po ay pakikinggan at gagawa ng paraan ng ating Panginoon. Okay? At ang pang-apat na puntos, letter L, loving presence. Here I am. Sabi po dun sa text ay, and he shall say, here I am. At ang kanyang sasabihin, ako ay narito. Isa po ito sa pinakamalambing na tugon, no, sa kasulatan. Hindi lang naman po ito tulong na ipapadala ng ating Panginoong Diyos. Siya po mismo ang dumarating. Di ba po napakaganda na kapag tayo po ay nangangailangan, halimbawa kaibigan, tapos meron tayong pangangailangan, ano ang mas maganda? Yung kaibigan mo na o-order at magpapadeliver sa'yo ng pangangailangan mo, o yung kaibigan mo na siyang mismo ang bibili at dadalhin niya sa'yo yung pangangailangan mo. Alam niyo, minsan sa buhay po natin, mas gusto po natin at mas na-appreciate po natin yung presence, no? Yung presence mismo ng kaibigan natin. Ganon din sa ating Panginoon. Ang sabi niya, narito ako. Yan pa ang pahayag ng ating Panginoon. Siya po ay handa na tumulong. Siya po ay nagmamalasakit. At siya po ay nais na malapit sa atin. Sabi po sa Isaiah 65:24, before they call, I will answer. Bago pa daw po tayo tumawag, ang ating Panginoon ay sumasagot na. No? Hindi pa natin inuumpisahan yung ating sasabihin. Basta nakikita ng ating Panginoon yung nasa puso natin, ay talagang tumutugon na ang ating Panginoon. Ganon din ang sabi sa Psalm 145:18, the Lord is nigh upon all them that call upon Him. Malapit daw ang ating Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya. So ang tanong, tayo po ba'y tumatawag sa ating Panginoon? Tayo ba'y lumalapit sa ating Panginoon? Ating pong bang inilalatag ang ating pong mga problema sa harap ng ating Panginoon? At sinasabing, Panginoon, ito ang aking problema. Ako'y umaasa na ako ay iyong tutulungan dahil ikaw ay nangako. Kaya naman, panghawakan po natin yung pangako ng ating Panginoon. Sabi po sa Desire of Ages, page 669, God is nearer to us than we realize. Mas malapit pa daw ang ating Panginoon sa atin kaysa dun sa inaakala po natin. Kaya nga, kung titingnan po natin, yung mga kaibigan natin, maaaring sila'y tumatawag sa atin. Minsan tayo po ay dinadalaw. Ang ating Panginoon lagi pong nandyan. Malapit na malapit sa atin. Kaya nga, hindi po tayo dapat manalangin, no? Na parang kawalan, no? Parang bahala na. No? Mas malapit po kasi ang Diyos kaysa sa atin. No? Kapag tayo po ay natatakot at tayo nakakaramdam ng sakit, nandyan ang ating Panginoon. Minsan niyayakap na tayo ng ating Panginoon. Magtiwala po tayo. Tinitiyak po dito sa Isaiah 58:9 na ang panalangin ay hindi po basta ritual. No? Ito po ay ugnayan. Ito po ang isang bagay na dapat lagi nating ginagawa. Huwag nating kalimutan. Yung panalangin po kasi, it's like opening our hearts to God as to a friend.
Kung nais nyo na palapit sa ating Panginoon, tayo ay laging manalangin. Alam niyo po, yung mga pananalangin, dapat po ay taos-puso. Hindi po ito mechanical. No? Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Magbigay po tayo ng oras. Dumaing po tayo sa Kanya. Magpahinga po tayo sa piling ng ating Panginoon. Dahil siya po ang nakakaalam ng ating pong mga kalagayan. No? Lumalakas po tayo sa ating pong pananampalataya kapag lagi po tayong madalas na lumalapit sa ating Panginoon. Mamuhay po tayo na may kumpiyansa, no? Na tayo po ay patuloy na nagmamatiyag na maging malapit sa ating Panginoon. So, tandaan po natin, no? Tayo po ay tumawag sa ating Panginoon. Ulitin po natin yung ating acronym CALL. C, call upon the Lord with confidence. No? Tumawag tayo sa ating Panginoon na meron pong kumpiyansa, may pagtitiwala. Letter A, answer comes from a faithful God. No? Ang sagot ay nagmumula sa tapat na Diyos. No? Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. Letter L, listening God who hears our cry. Ang ating Panginoong Diyos talaga pong nakikinig. At na Kanya pong naririnig yung mga daing po natin at nakikita, no, ang sakit natin pong nararamdaman. And letter L, loving presence. Here I am. Ang ganda po na tayo ay kasama natin palagi ang ating Panginoon. Kaya naman, katulad po ng isang anak na dumadaing at ang kanyang magulang ay tumutugon, ganun din ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay nagagalit o kaya naiinis, tayo po ay frustrated, nalulungkot, masaya, no? Tayo po ay tumawag sa ating Panginoon. Tayo po ay tumawag sa Kanya dahil siya po ay naghihintay sa atin. Ang sabi ng ating Panginoon, narito ako. Kapag tumawag tayo sa Kanya, nandyan siya. Kapag tayo po ay dumaing sa ating Panginoon, nakikinig po siya. Kapag tayo po ay nahihirapan at kailangan natin ng pagpapahinga, ang ating Panginoon nandyan, mag-aaruga sa atin. Magtiwala tayo ng lubos sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa inyong pangako na kayo ay dumidinig sa amin pong mga pananalangin. Kayo ay nakakaintindi ng amin pong mga kalagayan, nararamdaman po ninyo ang amin pong nararamdaman at lalong-lalo na nais nyo na makasama kaming palagi. Kaya po Panginoon, kami ay umaasa na sa mga pangako na inyong binigay at binitawan sa amin. Ito po ay inyong gagawin. Pinanghahawakan po namin ang mga pangako na ito. Nawa maranasan po namin ang kapayapaan kasama kayo at maranasan po namin ang kaligayahan sapagkat kayo ang nagpapaligaya sa amin. Marami po salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.